Ano yan? Panipunan na libro. Sa may nahanap? Sa silid aklatan nila lola at lolo. Patingin nga. Mga hamon ng pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference. Yan, basahin natin yan. Noong 1955, lumita ang Bandung Conference. Ito ay isang mahalagang pagpupulong ng mga estadong Asyano at Aprikano inorganisang ng Indonesia, Myanmar, Ceylon o Sri Lanka, India at Pakistan. Naganap ito noong ika-18 ng Abril hanggang ika-24. Layunin nito ay pagtutulungan ng mga bansa itong upang labanan ang kolonyalismo, imperialismo at pagkiling ng malaking kapangyarihan. Subalit, matapos ang pagpupulong, hinarap ng mga bansa sa kontinente ang mga iba't ibang hamon kaugnay ng pagkabansa. At ngayon nakapagsumbong natin ang pag-undayan ng kolonyalismo at ang pangsusulay pandaigdigan kay kapayapaan at pagtutulungan. Siguraduhin mo hindi mo sirain ang iyong pangako. Oo, Johan Nero. Siguraduhin. Ang mga prinsipyo ng United Nations Charter at 5 prinsipyo ni Jawaharlal Nehru, ang 10 prinsipyo ng pagpupulong na ito. Sa pagdaan ng ilang dekada at pagkamit ng kasarinlan ng mga bansa, naganap ang alitan sa mga kasapi ng samahan. Bunsod nito, ang konseptong pagkakaisa ng mga Asyano at Aprikano ay unting-unting nawalan ng katuturan. Ika-1965 noong Nobyembre tayo pulong muli. Ginoo, Ano yan? tinatawag kayo dahil kailangan ito pag-usapan ng mga otoridad. Lagi ito pag-uusapan. Importante ito, Ginoo, para sa kalagayan ng ating bansa. Dapat sa naganapin sa Algeria ay nabalamsa hanggang hindi ito pinagpapatuloy. Ngayong araw na ito itatatag ang modelong classic bureaucratic polity sa Thailand. Sa ilalim nito, ang bureaucracy ay nakaorganisa sa isang hierarkiyang istruktura na may malinaw na pagkakasunod-sunod na tungkulin. Ito ay isang sentralisadong pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nakatuon sa pinakamataas na posisyon ng isang monarkiya. At siya ay itinuturing na otoridad at punong pinagmumulan ng kapangyarihan. Ito ang naging dominanteng pamamahala sa Thailand, partikular noong panahon ng absolutong monarkiya. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw din sa inyo. Ano ang gusto niyong pag-usapan? Ito ay gustong ipasa ng mga sibil na pamahalaan. Mayroon na silang tinatawag na patronage network. Magaling. Ito'y makakatulong sa atin. Opo, Ginoo, makakatulong ito sa ating bansa. Ngunit meron akong ibang plano para rito at huwag kang makialam. Hanggang sa muli. Ginoo! Dahil sa katiwalaan at korupsyon, bumaksak ang bureaucratic polity sa Thailand. Ito ay dahil sa sistema na dapat sana isang neutral at professional na sangay ay unting-unting na politika at naimpluwensya pa ng iba't ibang pwersa. Ang panahing salik na naging sanhi nito ay patronage network, suportang ipinakaloob sa isang individual o pangkat ng tao. Kasama rin dito ang sanhing koneksyong politikal. Sa panahong ito, naganap ang democratic interlude sa Thailand. Ito ay ang yugto ng pagsasakatuparan ng demokratikong pamamahala sa bansa mula 1992 hanggang 2006.
Noong 1992, naranasan sa Thailand ang malaking krisis sa politika na kilala sa tawag na Black May Uprising. Naganap ang malawakang protesta laban sa pamahalaang pamumunuan ng militar. Ang protestang ito ay humantong sa karahasan kung saan marami ang nasawi. Noong 2006, ang isang coup ng militar ang nagpabagsak sa akusasyong katiwalaan at pang-abuso sa kapangyarihan. Sumuko ka ng punong Taksin Shinawatra! Sa pagkakataong ito, naranasan sa bansa ang soft authoritarianism. Ang katawagang ito ay tumutukoy sa sistema na may mga institusyong demokratiko at proseso, ngunit ito ay nasira ng iba't ibang hakbang na nagbabawal sa kalayaan sa politikal. Sa panahong ito, nakilala ang partidong Thai Rak Thai. Ito'y nangangahulugang mga Thai na nagmamahal sa mga Thai. Isang partidong politikal na itinatag ni Thaksin Shinawatra, isang kilalang negosyante at politiko sa Thailand. Siya ay naglingkod bilang punong ministro ng Thailand mula 2001 hanggang nang maitatag ang Thai Rak Thai. Ito ay ang naging popular. Ang mga estratehiya ni Thaksin ay nakahikayat ng mga botante, lalo na sa mga baryo. Nakatuon ito sa paglutas sa kahirapan, pagkapantay-pantay at pagpapabuti ng serbisyong pampubliko. Itinuturing ni Thaksin ang sarili bilang tagapagtanggol ng mahihirap sa kanyang pamumuno. Napanalunan ng Thai Rak Thai ang maraming pwesto sa parlamento. Si Thaksin ay nagtakda ng snap elections na naboykot naman ng mga oposisyon at nauwi sa hindi pagkasunduang politikal sa bansa. Noong 2006, kasabay ng pagdalo ni Thaksin sa United Nations General Assembly, naganap ang coup sa bansa at si Thaksin ay hindi na bumalik sa Thai. Naging mahirap para sa mga Laosian ang pagpapatupad ng kapayapaan at pag-unlad sa kanilang bansa. Ang Lao People's Democratic Republic o LPDR ay tumugon sa namumunang pamahalaan ng komunista na naging makapangyarihan sa Laos mula pa noong 1975. Sa pagtatapos ng digmaan sa Vietnam, agarang itinatag ng LPDR ang kanilang rehimen sa Laos na pamumuno ni Pathet Lao. Ang rehimeng ito ay nagtatag ng estadong sosyalista na nakaayon sa prinsipyong Marxist-Leninist upang mapatatag ang kapangyarihan nito. Sa pagsisimula, ang mga pangunahing industriya at mga lupain ay kaagad isinabansa ng pamamahala. Binuwag din ang mga pribadong pag-aari at mahigpit na kinontrol ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa kasama ang mga lupaing agrikultural, negosyo at industriya. Halagang maunawaan na ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa ideolohiyang sosyalista na ang layunin ay makontrol ang lahat ng paraan ng produksyon sa bansa. Matapos ito, mabilis din ginawang sentralisado ang pamahalaan na nadodominahan ng isang partido ng Lao People's Revolutionary Party o LPRP. Sabay ng pagbubuwag sa lahat ng iba pang partido politikal sa bansa. Dito na itupad ng LPRP ang pagtatag ng antibahi na rehimen sa siyang tanging nangangasiwa nagsasagawa ng mga alintuntunin.
Sa panahong ito, sinugpo ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag ng pagtitipon. Kasabay nito ang lahat ng kritiko ng pamahalaan ay napasailalim sa pagmamatsyag at sa maraming pagkakataon ay ibinilanggo. Noong 1970, ang pamahalaan ng Cambodia na pinamunuan ng Pangulo noon na si Norodom Sihanouk ay inagaw ni General Lon Nol, ngunit hindi naglaon ang pamahalang ito at inagaw rin ng Khmer Rouge ng isang pamahalaang komunista na pinamunuan ni Pol Pot. Si Pol Pot ay naglunsad ng pamaniil na rehimen na nagpalala ng tensyon sa bansa at naging sanhi ng pagkamatay ng may 2 milyong sibilyang Cambodian. Nilayon ni Khmer Rouge ang pagtatag ng isang agricultural socialist na lipunan. Upang mangyari ito, ipinatupad ni Khmer Rouge ang sapilitang pagsasaka sa mga nayon at pinaiwan na mamamayang urban ang kanilang ari-arian. Alis! Pinapahari ako! Sabi ko nga, alis! Ang malawakan pagtutupad ng layong ito ay nauwi sa pagkamatay ng may higit sa 1.8 milyong populasyon ng bansa noong 1978 nilusob ng Vietnam ang Khmer Rouge upang mapaalis si Pol Pot sa pamahalaan. Noong taong 1979 nang ang bansa ay tuluyang mabasailalim sa Vietnam at inagaw ng pamahalaan ni Lisan lamang ng hukbong militar ng Vietnam ang Cambodia noong 1989. Noong 1991 sa tulong ng yun muli itinalagan ng Cambodia ang pamahalaang constitutional monarchy at nagdaos ng isang malayang halalan. Sa pagkakataong ito, ibinalik ni Prince Norodom Sihanouk sa bansa bilang hari. Samantala si Pol Pot ay nabihag at binilanggo bilang kaparusahan sa mga kasalanang kanyang nagawa laban sa mga Cambodia. Matapos makamit ng Myanmar ang kanilang kasarinlan, itinatag ang isang parlamentaryong demokratikong pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Yuno. Nagtayo sila ng bicameral legislature na binubuo ng lower house at upper house. Agad ay sinulong ni Yuno ang mga reformang pang-ekonomiya at panlipunan, ngunit naharap ang bansa sa tunggalian ng pangapangkat etniko. Dahil sa matinding hamon na ito, nagdeklara si Yuno ng state of emergency at basamantalang pamalaan. Noong 1962, inagaw ni General Ne Win ang kapangyarihan mula kay Yuno at tinatag ang Burma Socialist Program Party o tawag ng BSPP. Mula rito, nagsimula ang pamalaang militar na nagpapatuloy sa loob ng 26 na taon, 1962 hanggang 2011. Naging otorkritiro at sentralisado ang sistema ng pamahalaan at nagdulot ng matinding paghihirap sa bansa. Noong 1988, sumiklab ang malawakang protesta sa Myanmar. Pudot ito ng matinding krisis pang-ekonomiya at gustuhan ng mga tao na mabalik ang demokrasya. Lumahok ang mag-aaral, guro, manggagawa at ordinaryong mamayan sa mga demonstrasyon sa lansangan na humantong sa marahas na pagsusupi ng militar. Libong-libong tao ang namatay at nasugatan na kinagalit ang panindigang komunidad. Sa gitna ng kaguluhan, itinatag ni General Soma ang State and Peace Development Council o sa tawag ng SPDC noong September 18, 1988. Dineklara ang batas militar at agad ding sinupit ang mga kilusang makademokrasya at partidong politikal. Sa harap ng madilim na panahong ito, lumitaw si Aung San Suu Kyi, anak ni Aung San, ang kilalang leader ng kilusang kalayaan sa Myanmar. Itinatag niya ang National League for Democracy o tawag naman sa NLD
na naging simbolo ng paglaban para sa demokrasya laban sa rehimen ng militar. Sumuko na kayo! Ang kanyang pakikibaka ay nagsisilbing pag-asa ng mga mamayan para sa isang mas maayos at malayang Myanmar. Sa harap ng madilim na panahong ito, lumitaw ang Aung San Suu Kyi, anak ni Aung San, ang kilalang leader ng kilusang kalayaan sa Myanmar. Itinatag niya ang National League of Democracy o NLD na naging simbolo ng paglaban para sa demokrasya laban sa rehimen ng militar. Ang kanyang pakikibaka ay nagsilbing pag-asa ng mga mamamayan para sa isang mas maayos at malayang Myanmar. May pag-asa pa, kuya. Hindi naging madali para sa mga Burmese ang mapasailalim sa diktaturang pinamumunuan ng militar. Ang Myanmar ay napasailalim sa pamahalaang diktatura na magkahiwalay na dalawang panahon. Ang unang bahagi ng diktatura sa bansa ay naganap noong 1962 hanggang 1974. Nasundan ng diktaturang konstitusyonal noong 1974 hanggang 1988. Gandang araw mga kababayan, magsisimula na po ang ating halalan. Lahukan ito ng iba't ibang partido na pinangunahan ng National Unity Party o NUP na pumalit sa BSPP at ang oposisyong NLD. Matugumpay ang halalan, higit na maraming posisyon sa lehislatura na dineklarang Constituent Assembly at inatasang lumikha ng saligang batas sa bansa. Ang Constituent Assembly, pangkat na nahalal na kitantawan na may kapangyarihang lumikha at palitan ang saligang batas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pinayagan ng SLORC ang pagpupulong ng Constituent Assembly. Hindi pinakawala ng rehimen ang mga leader ng NLP na sina Tin Yu at Aung San Suu Kyi, anak ng dating leader nasyonalista na si Aung San. Dahil dito, naganap ang malawakang protesta sa bansa ng madugong hinadlangan ng SLORC. Ang madugong panunupit ng pangkat na ito ay umani ng batikos mula sa pandaigdigang komunidad at patuloy na binabatikos lalo na nang mapanalungan ni Aung San Suu Kyi ang Nobel Peace Prize. Ang Nobel Peace Prize ay parangal na ipinagkakaloob ng isang individual na nakaambag sa pagpapabuti ng lipunan sa pamamagitan ng kaalaman, siyensya at humanismo. Taga ito ng National Convention upang magbalangkas ng saligang batas na magkakaloob sa militaryong kapangyarihan. May organisa ang Estado, ngunit ang pangkat ay hindi nakapagpulong hanggang 2024. Upang matiyak ang patuloy na kapangyarihan nito, nagtatag ang SLORC ng bagong partido, ang Union Solidarity and Development Association o USDA, na ang layon ay makabantay sa SLORC. Noong 1997, isinaayos din ng partido ang estruktura ng samahan at pinalitan ang pangalan ng SPDC. Noong kalagitnaan ng 1980, tinularan ng Vietnam ang sistemang pagpapaunlad sa Soviet Union at mga kaibigang bansa sa Eastern Europe. Pagtitipon ng mga lider.
Isa itong malaking pagkakamali. Kailangan natin ng isa pang reforma ating ipapatupad upang umunlad ang ating bansa. Ngunit ano ang ating reformang gagawin? Ang layunin natin dapat ay palitan ang sentralisado at kalapat na ekonomiya ng bansa. Maganda yan para patungo sa market-oriented o ekonomiyang pampamilihan. Dapat ang pagbabago ng ekonomiya na magdadala sa bansa sa pagdaigdigang komunidad. Ipinatupad natin ang sumusunod na patakaran sa ating bansa. Tama, maganda nga yan. Ngunit ano ang tawag natin sa reformang ito? Tatawagin natin itong doymoy. Bibigyan natin ng otonomiya ang mga negosyong pag-aari ng pamahalaan at bigyan ng kalayaan magpasya tungkol sa pamumuhunuan, pagtatakda ng presyo at produksyon. Hinimok din ng Vietnam ang mga dayuhan mamumuhunuan sa pamagitan ng pagtatatag ng mga Special Economic Zones o ZEZ para sa magkaloob ng maayos na kasunduan sa mga nandarayuhang kompanya. Naniniwala ang mga lider ng Vietnam na ang aksyong ito ay makakapagpapalakas sa bansa sa pakikipagkompetisyon nito sa kalakalan at patuloy na makakihamok ng mga dayuhang mamumunuan. Nagpatupad din ng reformang pag-agrikultura. Sa pagkakataong ito, ang dating kolektibong pagsasaka ay nilipat sa mga sambayanan at ipinagkaloob sa magsasaka ang kalayaan sa pagpapasya. Naging mabilis at mataas na produksyon ang sanhi nito at mataas na kita sa mga puok rural ng bansa. At doon magtatapos. Kuya, bunso, tawag kayo nila lola at lola. Uy, ano gawa niyo dyan? Seryoso kayo? Di niyo naman ako tinawag para sumali sa kwentuhan niyo? Sorry na ate, nagbabasa lang naman kami ni kuya. Oo, tsaka ano pala yun? Joke ko lang naman. Halika na, kain na daw. Saka pakwento naman pagkakain natin. Sige te, halika na kuya. Aral Panlipunan. Sa may nanak. Sa salid aklatan ni na lola at lola. Ulit! Yo! Roy, tumigil ka sa camera. Oy! Tingin sa camera.